Kumusta po? Ako po si Dr. Miguel Santos. Ako po ay isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Kung matagal na po ninyo akong sinusubaybayan, alam po ninyo na marami na tayong napag-usapan tungkol sa kalusugan ng ating mga mata. Dahil ang totoo, wala nang mas hihigit pa sa ating paningin na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na kalayaan. At ngayon, ipagpapatuloy natin ang usapang iyan. Dahil pagdating sa pagprotekta ng inyong paningin, pagkatapos ng edad na 80, ang pinakamaliliit na gawi ang kadalasang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago. Alam niyo po, ang pagkawala ng paningin sa mga sa mga nakatatanda ay hindi nangyayari sa isang iglap. Unti-unti itong lumalabo ng tahimik. Ang glaucoma ay nagpapataas ng presyon sa mata at sumisira sa optic nerve, madalas nang walang anumang babala. Ang mga katarata naman ay ginagawang mas madilim, malabo at mahirap makilala ang mga bagay. At ang macular degeneration ay dahan-dahang kinakain ang gitna ng inyong paningin, ang bahaging ginagamit ninyo sa pagbabasa, pagmamaneho at pagtingin sa mga mukha. Nakakadurog po ito ng puso at paulit-ulit ko itong nakikita sa aking mga pasyenteng senior. Iniisip nila na bahagi lang ito ng pagtanda hanggang sa hindi na sila makabasa ng resipe, makapagmaneho ng ligtas o makita ang mga ngiti ng kanilang mga apo. Ngunit heto po ang magandang balita. Hindi ninyo kailangang hintayin na lumala pa ito. Hindi ninyo kailangan ng mga magagarbong gamutan. Sa katunayan, 5 simpleng pagkain mani at buto na maaaring mayroon na kayo sa bahay ay makakatulong na protektahan ang inyong mga mata mula sa karagdagang pinsala. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung alin-alin ang mga ito, paano sila gumagana, at kung paano gamitin ang mga ito sa tamang paraan para sa inyong edad. Kung ito ang unang beses ninyo rito, maligayang pagdating po. Nagbabahagi kami ng mga praktikal at siyentipikong payo para tulungan kayong manatiling malusog, aktibo at malaya pagkatapos ng edad 60. Kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito, huwag po kayong mag-atubiling mag-subscribe. Libre lang po ito at nakakatulong din ito sa mas maraming senior na maprotektahan ang kanilang kalusugan. Ngayon, tingnan nating mabuti ang unang mabisang pagkain para sa inyong mga mata, ang walnuts. Gaya ng nabanggit ko kanina, magsisimula tayo sa walnuts. Alam ko po kung ano ang iniisip ninyo. Walnuts, matagal na akong kumakain yan. Pero heto po ang katotohanan. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na ang walnuts ay isa sa pinakamabisang pagkain para sa inyong mga mata, lalo na pagkatapos ng edad na isimat. Bakit po? Dahil tinutugunan nito ang mismong mga bagay na nagiging sanhi ng paghina ng inyong paningin. Una-puno ito ng omega-3 fatty acids, partikular na ang isang uri na tinatawag na ALA o alpha-linolenic acid. Ito ay isang plant-based omega-3 na kayang gawing DHA at EPA ng katawan na parehong mahalaga para sa kalusugan ng retina at paggana ng mga nerbiyos. Alam niyo po, ang retina, ang bahagi ng mata na sumasagap ng liwanag, ay napakasensitibo sa pinsala mula sa pamamaga at mahinang sirkulasyon. Habang tayo ay tumatanda,
mas nagiging karaniwan ang mga problemang iyon at unti-unti nilang sinisira ang inyong paningin mula sa loob. Nakakatulong ang walnuts sa pamamagitan ng pagbabawas ng talamak na pamamaga sa mga daluyan ng dugo sa paligid ng mata. Sinusuportahan din nito ang malusog na daloy ng dugo na nagdadala ng mas maraming oxygen at nutrisyon sa retina at optic nerve. Pangalawa, ang walnuts ay mayaman sa vitamin E at polyphenols, mga natural na antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress. Ito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng macular degeneration kung saan ang gitna ng inyong paningin ay dahan-dahang lumalabo. At dahil ang oxidative stress ay nag-aambag din sa pagkakaroon ng katarata, ang walnuts ay maaaring may papel sa pagpapabagal ng pagbuo ng malabong takip na iyon sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, ang maliliit na nut na ito na hugis utak ay sumusuporta sa inyong buong sistema ng paningin mula sa maliliit na ugat sa likod ng retina hanggang sa mga hibla ng nerbiyos na nagdadala ng impormasyon mula sa inyong mata patungo sa inyong utak. Ikwento ko sa inyo si Aling Ruth, isang 84 anyos na retiradong guro na pumunta sa akin noong nakaraang taon. Mayroon siyang kasaysayan sa pamilya ng glaucoma at nagsisimula nang tumaas ang presyon ng kanyang mata. Natatakot siya at tama lang dahil nawalan ng paningin sa isang mata ang kanyang ina noong ito'y nasa 70s. Hindi kami agad gumamit ng gamot. Nagsimula kami sa maliit na bagay. Tuwing umaga, nagdadagdag si Aling Ruth ng 6 na binabad na piraso ng walnut sa kanyang oatmeal. Yun lang, walang malaking pagbabago. Pagkaraan ng 3 buwan, naging matatag ang presyon ng kanyang mata at sinabi ng kanyang ophthalmologist, "Anuman ang ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang. Kaya paano ninyo ito magagawa?" Heto ang aking rekomendasyon, kumain ng 5 hanggang 7 piraso ng walnut bawat araw. Mas mainam kung hilaw o tuyo, roasted at walang asin. Kung nahihirapan kayong ngumuya o matunawan ng mani, ibabad ang mga ito sa maligamgam na tubig magdamag para lumambot ang balat at ma-activate ang mga enzyme. Masarap itong ihalo sa oatmeal yogurt, tadtarin sa salad, o kahit i-blend sa inyong smoothie sa umaga. Mag-ingat lang na huwag sosobrahan. Sapat na ang isang maliit na dakok. Ang walnuts ay siksik hindi lang sa nutrisyon kundi pati na rin sa calories. Ngunit kung regular na pinapakain nito ang inyong mga mata ng mahahalagang taba at antioxidants na kailangan nito para manatiling malakas. Ito ay isang maliit na gawi, ngunit para sa inyong mga mata ito ay isa sa pinakamalaking pabor na maaari ninyong gawin. Sunod, pag-usapan natin ang isang pagkain na halos hindi nakikita ngunit naghahatid ng napakalaking tulong sa sirkulasyon at suporta sa presyon ng mata, ang chia seeds. Maaaring maliit ang chia seeds, ngunit para sa mga matang tumatanda ito ay isang napakalakas na mapagkukunan ng nutrisyon. At sa maraming paraan, iniaalok nito ang eksaktong bagay na nawawala sa ating mga mata pagkatapos ng edad 60. Una, ang chia seeds ay isa sa pinakamayamang halaman na mapagkukunan ng ALA omega-3 fatty acids. Ang ALA o alpha-linolenic acid ay mahalaga
para mapanatili ang istruktura at paggana ng mga retinal cells, lalo na ang mga photoreceptor na sumasagap ng liwanag at nagpapadala ng mga signal sa utak. Habang tayo ay tumatanda, ang mga retinal cells na ito ay nagiging marupok. Bumagal ang daloy ng dugo. Ang maliliit na ugat sa mata ay naninigas at nahihirapan ang paghahatid ng oxygen. Dito pumapasok ang omega-3s. Tumutulong itong panatilihing nababaluktot ang mga ugat na iyon, pinapabuti ang microcirculation sa retina, at binabawasan ang mababang antas ng pamamaga na sumisira sa mga tissue ng mata sa paglipas ng panahon. At mayroon pa, naglalaman din ang chia seeds ng lutein at zeaxanthin, dalawang carotenoid na natural na naiipon sa makula, ang bahagi ng retina na responsable para sa matalas na panggitnang paningin. Ang mga pigment na ito ay nagsisilbing panangga sa asul na ilaw. Blue light filters pinoprotektahan ang inyong retina mula sa uri ng oxidative stress na dulot ng mga screen ilaw na LED at maging ng sikat ng araw. Bakit ito napakahalaga? Dahil ang macular degeneration ay hindi lang isang malayong posibilidad. Ito na ngayon ang nangungunang sanhi ng permanenteng pagkawala ng paningin sa mga Amerikano na higit sa 65. At kung mas maaga ninyong mapapakain ang inyong mga mata ng mga sustansyang kailangan nito, mas malaki ang tsansa ninyong maantala ang paglala nito. Bukod pa riyan, ang chia seeds ay nagbibigay ng soluble fiber na tumutulong na patatagin ang asukal sa dugo at bawasan ang pamamaga sa buong katawan. At kung hindi ninyo alam, ang mataas na asukal sa dugo sa paglipas ng panahon ay sumisira sa maliliit na ugat sa mata na nag-aambag sa diabetic retinopathy at nagpapalala pa sa mga sintomas ng tuyong mata. Iyan ang dahilan kung bakit inirerekomenda ko ang chia seeds, hindi lang para sa mga senior na may problema sa paningin, kundi lalo na para sa mga may pre-diabetes, alta presyon o mataas na kolesterol. Ngunit gagana lang ang chia seeds kung gagamitin ninyo ito sa tamang paraan. At dito nagkakaproblema ang maraming senior. Kung kakainin ninyo itong tuyo, sinisipsip ng chia seeds ang tubig sa inyong tiyan na kung minsan ay nagdudulot ng paglaki ng tiyan, constipation o panganib na mabulunan. Kaya heto ang sinasabi ko sa aking mga pasyente, laging ibabad muna. Gumamit ng 1 kutsara ng chia seeds at ibabad sa kalahating tasa ng tubig, gatas ng almond na walang asukal o kahit Greek yogurt. Hayaan itong nakababad sa loob ng 20-30 minuto o magdamag kung maaari. Ang resulta ay isang malambot at parang gel na tekstura na magaan sa tiyan at ligtas para sa panunaw ng mga nakatatanda. Maaari ninyo itong ihalo sa oatmeal smoothies o kahit sa isang puding na walang asukal na may prutas at cinnamon. Gawin itong simple at gawin itong regular. Isa sa mga pasyente ko, si Aling Linda, 70 anyos, ay dumating na nanlulumo. Kakasuri lang sa kanya na may maagang pagnipis ng makula at pakiramdam niya ay lumiliit ang kanyang mundo. Nahihirapan din siya sa constipation at hindi hiyang sa mga fiber supplement. Nagsimula kami sa 1 kutsara lang ng binabad na chia seeds tuwing umaga na idinadagdag sa kanyang yogurt sa almusal. Pagkatapos ng 4 na linggo, hindi lang bumuti ang kanyang panunaw, kundi napansin din ng kanyang doktor sa mata
na nananatiling matatag ang kapal ng kanyang macular pigment. Higit sa lahat, naramdaman niyang may kontrol na ulit siya. Iyan ang ganda ng chia seeds. Hindi ito mahika, pero ito ay maaasahan. At minsan iyon mismo ang kailangan ng inyong mga mata para manatiling malakas. Kung may isang salita na tahimik na sumisira sa tumatandang mata, ito ay ang pamamaga. Ang talamak na mababang antas ng pamamaga ay hindi laman ng balita, ngunit dahan-dahan nitong sinisira ang maselang istruktura ng inyong retina, pinapahina ang mga daluyan ng dugo at pinapabilis ang mismong mga sakit na kinakatakutan natin, glaucoma, macular degeneration, at retinal vein occlusion. Dito nangingibabaw ang flax seeds. Tulad ng walnuts at chia, ang flax seeds ay mayaman sa LA omega-3s. Ngunit mayroon silang dagdag na dala mga lignan, mga sangkap mula sa halaman na may malakas na kakayahang labanan ang pamamaga at mga antioxidant. Ang mga lignan ay tumutulong na mapababa ang mga palatandaan ng pamamaga tulad ng C-reactive protein CRP na madalas na mataas sa mga nakatatanda na may sakit sa puso, diabetes o talamak na sakit sa mata. Sinusuportahan din nito ang balanse ng estrogen na maaaring may papel sa pagprotekta sa retina pagkatapos ng menopause. Ngunit ang tunay na benepisyo para sa inyong paningin ay nagmumula sa kung paano naaapektuhan ng flax seeds ang mga daluyan ng dugo sa likod ng mata. Alam niyo po, ang retina ay pinapakain ng ilan sa pinakamaliliit na ugat sa katawan. Kung ang mga ugat na iyon ay naninigas na mamaga o barado tulad ng madalas mangyari sa pagtanda, nagdurusa ang retina. Bumagal ang daloy ng dugo, naiipon ang dumi, at nagsisimulang lumabo ang paningin, lalo na sa ilalim ng stress o mahinang ilaw. Ang mga sangkap ng flaxseed ay tumutulong sa pamamagitan ng pagpapanatiling nababaluktot bukas at mababa sa pamamaga ang mga ugat na iyon. Tumutulong din itong ayusin ang presyon ng dugo, isang pangunahing salik sa pag-iwas sa pinsala sa optic nerve at pag-iwas sa mga biglaang insidente sa paningin tulad ng pagdurugo sa retina. May isa pa. Ang flax seeds ay mayaman sa mga flavonoid tulad ng quercetin at kaempferol, mga natural na molekula na nililinis ang mga free radical at pinoprotektahan ang lente at makula mula sa oxidative stress. Nangangahulugan ito na maaaring makatulong sila na maantala ang pagbuo ng mga katarata, lalo na kapag ginamit ng pangmatagalan. Ngunit at ito ay mahalaga, gumagana lamang ang flax seeds kung gagamitin ninyo ito ng maayos. Ang buong flax seeds ay madalas na dumadaan lang sa sistema ng panunaw ng hindi natutunaw. Ibig sabihin ay wala kayong nakukuhang benepisyo. Iyon ang dahilan kung bakit palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, gilingin ninyo ang inyong flax seeds ng sariwa. Gumamit ng maliit na gilingan ng kape o pampalasa. Sapat na ang 10 hanggang 20 segundo. Kapag nagiling na itago ang mga ito sa isang lalagyan na hindi mapasukan ng hangin sa loob ng refrigerator upang mapreserba ang mga maselang langis. Ang tamang dami ay 1 hanggang 1.5 kutsara ng giniling na flaxseed bawat araw. Maaari ninyo itong ihalo sa yogurt, isama sa sopas, o iwiwisik sa whole grain toast na may abokado. Para sa mga senior
na may constipation o mga issue sa panunaw ang flaxseed ay nagbibigay din ng isang banayad na mucilaginous fiber, nagpapaginhawa sa bituka, isang karagdagang benepisyo na ikinatutuwa ng marami sa aking mga pasyente. Isa sa kanila ay si Mang George, 75 anyos, isang retiradong parmasyutiko. Mayroon siyang kasaysayan ng mataas na presyon ng dugo at nagsisimula ng magkaroon ng banayad na katarata. Sinabi sa kanya ng kanyang doktor sa mata, bantayan lang natin. Ngunit ayaw ni Mang George na maghintay at magbantay lang. Gusto niyang kumilos. Nagdagdag kami ng isang kutsarita ng giniling na flaxseed sa kanyang smoothie sa tanghalian. Walang kakaiba. Pagkalipas ng 2 buwan, mas naging matatag ang kanyang presyon ng dugo. Bumuti ang kanyang panunaw. At ang pinaka-interesante bahagyang nabawasan ang silaw na nararanasan niya sa gabi. Hindi ito malaki, pero ito ay totoo. At para kay Mang George, nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng pag-unlad ng layunin. Iyan ang bagay sa flax seeds. Gumagana ito ng dahan-dahan, tuloy-tuloy tulad ng pinsalang nilalabanan nito. Ngunit sa paglipas ng panahon, tinutulungan nito ang mga mata na manatiling matatag. Kung may isang sustansya na gutom ang mga matang tumatanda, ito ay ang vitamin E. At iilang pagkain lamang ang naghahatid nito ng masagana at abot kaya tulad ng sunflower seeds. Ang maliliit na butong ito ay kabilang sa pinakamayamang natural na mapagkukunan ng vitamin E, isang fat-soluble antioxidant na may pangunahing papel sa pagprotekta sa inyong mga mata mula sa oxidative stress. Ganito po ito gumagana habang tayo ay tumatanda. Ang ating mga mata ay patuloy na binubomba ng ilaw na UV pollution at panloob na pinsala mula sa oxidation. Lumilikha ito ng mga free radical, mga hindi matatag na molekula na unti-unting sumisira sa lente, retina at makula. Sa paglipas ng panahon, nag-aambag ito sa cataracta macular degeneration at maging sa talamak na tuyong mata. Ang vitamin E ay gumagana na parang isang kalasag. Pinapatay nito ang mga free radical bago pa man sila makapinsala sa mga tissue ng mata. Nakakatulong din itong mapanatili ang integridad ng mga retinal cells, lalo na sa makula, ang gitnang bahagi na tumutulong sa atin na makita ang detalye, kulay at paggalaw. Ngunit hindi lagad diyan nagtatapos ang sunflower seeds. Sila rin ay isang natural na mapagkukunan ng selenium at zinc, 2 mineral na sumusuporta sa mga mekanismo ng pag-aayos sa loob ng mata. Ang zinc ay partikular na mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na antas ng vitamin A sa retina. At pinapahusay ng selenium ang aktibidad ng glutathione, isa sa mga pangunahing ahente ng paglilinis sa mata. Sama-sama, pinapabagal ng mga sustansyang ito ang paglala ng macular degeneration at sinusuportahan ang kalusugan ng maliliit na daluyan ng dugo sa mata na madaling masira sa pagtanda. Ngayon, heto ang isang bagay na madalas kong nakikita sa aking mga pasyenteng senior. Marami sa kanila nang hindi nalalaman ay kulang sa vitamin E na nakokonsumo, lalo na iyong mga nasa dieta na mababa sa taba o may mga issue sa absorption. Lumilikha ito ng kakulangan at ang sunflower seeds ay isa sa pinakamahusay na paraan upang punan ito
ng natural. Ikwento ko sa inyo si Aling Marie, isang 79 anyos na dating mananahi. Dumating siya sa akin na nadidismaya dahil sa patuloy na pagkapagod ng mata at isang parang ulap sa kanyang paningin, lalo na sa hapon. Ipinakita sa kanyang blood work na mababa ang kanyang antas ng vitamin E at mayroon siyang borderline hypertension. Isang pagbabago ang ginawa namin, sangkapat na tasa ng walang asin na sunflower seeds bawat araw na iwiwisik sa kanyang sopas o salad. Pagkatapos ng 6 na linggo, iniulat niya na nabawasan ang pagkapagod ng kanyang mata at ang silaw mula sa mga ilaw ng sasakyan sa gabi. Pakiramdam niya ay mas matalas ang kanyang paningin, mas nakatuon, at hindi na niya madalas inaabot ang kanyang salamin sa pagbabasa sa gabi. Kaya paano ninyo sila dapat gamitin? Magsimula sa 2 hanggang 4 na kutsara, mga sangkapat na tasa ng walang asin na dry roasted sunflower seeds araw-araw. Siguraduhing pumili ng mga buto na walang dagdag na asin o langis, lalo na kung meron kayong mataas na presyo ng dugo o mga isyu sa puso. Maaari ninyo itong idagdag sa yogurt oatmeal smoothies o kainin na lang bilang merienda. Nguyain lang ng dahan-dahan. Ang mga ito ay siksik at konti lang ay malayo na ang mararating. Para sa mga may mahinang panunaw o pustiso, ang bahagyang paggiling sa kanila o pagbabad sa maligamgam na tubig sa loob ng 10 minuto ay makakatulong upang mas madali silang nguyain at ma-absorb. At isang paalala, bagamat napakalusog ng sunflower seeds, iwasan ang mga nakapaketeng bersyon na may asin, pampalasa o langis. Madalas nilang kinakansela ang mga benepisyo. Kung gagawin ng tama ang mga butong ito, ay isang pang-araw-araw na dosis ng kapangyarihan na nagpoprotekta sa mata. Madaling itago, madaling kainin, at tahimik na epektibo sa likod ng lahat. Maaaring hindi sila kapansin-pansin, ngunit sa paglaban sa pagtanda ng mata, sila ay isa sa inyong pinakamahusay na kaalyado. May dahilan kung bakit ang almonds ay naging pangunahing pagkain sa tradisyonal na medisina sa loob ng maraming siglo. Ang mga ito ay banayad, madaling tunawin at puno ng sustansya. Ngunit pagdating sa kalusugan ng mata, pagkatapos ng edad na 60, ang almonds ay gumaganap ng isang tahimik ngunit makapangyarihang papel. Magsimula tayo sa kanilang pinakakilalang sangkap, ang vitamin E partikular na ang alpha tocopherol, ang pinakaaktibong anyo sa katawan. Ang antioxidant na ito ay direktang gumagana sa loob ng inyong mata upang protektahan ang makula at lente mula sa pinsala ng oxidation. Ang mga free radical, mga hindi matatag na molekula na nalilikha ng pagtanda, sikat ng araw at polusyon, ay umaatake sa mga selula ng retina at lente sa paglipas ng panahon. Pinipigilan ng vitamin E ang pinsalang iyon bago pa ito lumala, lalo na sa gitnang bahagi ng inyong paningin, na tumutulong sa inyong makita ang mga mukha, magbasa at magmaneho. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang regular na pagkonsumo ng natural na vitamin E ay maaaring magpabagal sa paglala ng age-related macular degeneration AMD, ang nangungunang sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Nakakatulong din itong maantala ang pagbuo ng mga katarata sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga protina
sa lente ng mata mula sa pagdidikit-dikit at panlalabo. Ngunit hindi lang iyan ang iniaalok ng almonds. Naglalaman sila ng malusog na monounsaturated fats, ang parehong uri na matatagpuan sa olive oil na sumusuporta sa lipid layer ng tear film. Nakakatulong ito na maiwasan ang dry eye syndrome, isang nakakainis na kondisyon na karaniwan sa mga nakatatanda na madalas makaranas ng pananakit, pamumula o pakiramdam na may buhangin sa mata. Ang almonds ay nagbibigay din ng katamtamang dami ng zinc at magnesium na kailangan para sa tamang pagpapadala ng signal ng nerbiyos mula sa mata patungo sa utak, pati na rin sa regulasyon ng mga selulang sensitibo sa liwanag sa retina. At para sa mga may sensitibong panunaw o mga issue sa ngipin, ang almonds ay madalas na mas katanggap-tanggap kaysa sa ibang mga mani. Kapag ibinabad magdamag, nagiging mas malambot sila, mas madaling nguyain, at mas banayad sa bituka na lalong nakakatulong sa mga senior na madaling magkaroon ng paglaki ng tiyan o constipation. Isang pasyente na nakinabang sa simpleng pagkaing ito ay si Aling Nora, isang 72 anyos na byuda na mag-isang naninirahan at nahihirapan dahil sa pagod na mga mata. Mahilig siyang magbasa, ngunit sinabi niyang lumalabo ang kanyang paningin pagkatapos lang ng 20 minuto. Nahihirapan din siyang mag-adjust sa mga pagbabago sa liwanag. Ang paglalakad mula sa isang maliwanag na silid patungo sa isang madilim ay nagiging mas mahirap. Hindi kami nagreseta ng anumang komplikado. Sa halip, nagdagdag kami ng 6 na binabad na almonds tuwing umaga, binalatan at dahan-dahang kinain na may kaunting maligamgam na tubig. Pagkatapos lang ng 1 buwan, sinabi niya sa akin na dumoble ang kanyang oras sa pagbabasa. At pagkatapos ng 2 buwan, naramdaman niyang hindi na gaanong pagod ang kanyang mga mata kapag nag-aayos ng puzzle o nananahi. Walang mahika, isang maliit at tahimik na pagbabago lamang na nakatulong sa kanya na maramdamang muli ang kanyang sarili. Kung gusto ninyong subukan, heto ang aking rekomendasyon. Magsimula sa 5 hanggang 7 almonds bawat araw. Ibabad sila magdamag sa 1 baso ng maligamgam na tubig. Sa umaga, alisin ang mga balat. Tinatanggal nito ang mga tanin na maaaring humadlang sa absorpsyon ng sustansya. Kainin sila ng dahan-dahan nang walang laman ang tiyan. O i-blend sila sa isang smoothie na may saging at oats para sa isang masustansyang almusal. Iwasan ang mga roasted o maalat na almonds, lalo na kung mayroon kayong mataas na presyon ng dugo o mga alalahanin sa bato. Ang hilaw, binabad at simple ang pinakamahusay. Sa paglipas ng panahon, ang banayad na gawin na ito ay nagbibigay sa inyong mga mata ng isang tuloy-tuloy na daloy ng proteksyon na para bang binibigyan ninyo ang inyong paningin ng isang malambot na yakap araw-araw mula sa loob. Dahil minsan, ang pinakamabisang gamot ay hindi maingay. Ito ay tahimik, ito ay pang-araw-araw. At nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng isang dakok ng almonds. Ngayong nakita na ninyo ang bawat isa sa 5 mabisang pagkain na ito: walnuts, chia seeds, flax seeds, sunflower seeds, at almonds. Maaaring nagtatanong kayo, talaga bang gumagana ang mga ito? At ang sagot ay oo, gumagana sila, ngunit kapag ginamit lamang sa tamang paraan
at ginawa ng tuloy-tuloy. Ang bawat isa sa mga buto at mani na ito ay may dalang kakaiba. Ang walnuts ay nagpoprotekta sa optic nerve gamit ang mga anti-inflammatory omega-3s. Ang chia seeds ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng mata at tumutulong na salain ang asul na ilaw gamit ang lutein. Ang flax seeds ay nagbabawas ng pamamaga sa retina at nagpapatatag sa mga marurupok na ugat. Ang sunflower seeds ay binabaha ang retina ng vitamin E, zinc at selenium. Ang almonds ay dahan-dahang nagbibigay ng hydration sa mga mata at sumusuporta sa kalinawan ng makula. Sama-sama, bumubuo sila ng isang uri ng pang-araw-araw na baluting sustansya na nagtatanggol sa inyong mga mata mula sa 3 pinakakaraniwang banta pagkatapos ng edad: siksinta, glaucoma catarata at macular degeneration. Ngunit heto ang susi na madalas makaligtaan ng karamihan: hindi ito tungkol sa pagkain nito ng isang beses. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang pang-araw-araw na ritual, maliit, kayang gawin at kasiyasya. Hindi ninyo kailangang kainin lahat ng sabay-sabay. Hindi ninyo kailangang bilangin ang bawat miligramo. Kailangan nyo lang gawin itong bahagi ng inyong buhay. Siguro ay walnuts sa inyong oatmeal chia, sa inyong yogurt sa umaga, giniling na flax na hinalo sa sopas sunflower seeds na iwiwisik sa salad, at binabad na almonds bago mag-almusal. 1 o 2 lang sa mga ito bawat araw na inuulit ng mahinahon sa loob ng ilang linggo ay sapat na. Walang presyon, hindi kailangang perpekto, progreso lang. Nakita ko na ito ng paulit-ulit. Ang mga pasyenteng binigyan ito ng 4 na linggo, 6 na linggo ay nagsimulang makapansin ng mas malinaw na paningin sa madilim na ilaw, mas kaunting silaw sa gabi, mas kaunting pagkapagod ng mata sa gabi. Ang ilan ay nagsabi pa sa akin, sa wakas, nakilala ko ulit ang mukha ng kapitbahay ko sa kabilang kalye. Ngunit iyong manyang mga sumuko, pagkatapos ng ilang araw, pinalampas nila ang kung ano sana ang posibleng mangyari. Dahil ang inyong mga mata ay hindi nagbabago sa isang gabi, ngunit tumutugon sila sa paglipas ng panahon. Isipin ninyo ang inyong sarili 4 na linggo mula ngayon. Nagbabasa ng mas komportable, nanonood ng telebisyon, nang hindi sumisilip tinitingnan ang mukha ng inyong apo at malinaw na nakikita ang bawat linya ng ngiti. Iyan ang kapangyarihan ng isang maliit na gawi na ginawa ng may pag-iingat. At ang pinakamagandang bahagi, hindi kayo umaasa sa mga tableta o operasyon. Gumagamit kayo ng totoong pagkain para pakainin at ipagtanggol ang inyong pinakamahalagang pandama. Kung umabot po kayo hanggang dito, nais ko po kayong pasalamatan. Tunay po, naglaan kayo ng oras, ang inyong oras, upang matuto tungkol sa inyong katawan, inyong mga mata, at kung ano ang maaari ninyong gawin upang protektahan ang mga ito. At dahil diyan, isang hakbang na po kayong nauuna sa karamihan. Dahil napakaraming senior ang pinaparamdam na ang pagkawala ng paningin ay bahagi lamang ng pagtanda. Sinasabihan silang tanggapin ito, masanay na lang dito. Pero hindi po ako naniniwala diyan. Kahit 1 segundo, hindi po kayo walang kapangyarihan. Hindi pa huli ang lahat. At tiyak na hindi po kayo nag-iisa. Heto po ang mahalagang aral.
Ang maliliit na pagbabago tulad ng isang dakok ng buto, mga binabad na mani, isang wisik dito at doon araw-araw ay maaaring magdulot ng isang tunay at malaking pagkakaiba kapag ginawa ng tuloy-tuloy at may pag-iingat. At kung kayo po ay nakakaramdam ng panghihina ng loob o hindi sigurado kung saan magsimula lang po sa isang pagkain, isang hakbang, isang umaga. Ang inyong mga mata at ang inyong sarili sa hinaharap ay magpapasalamat sa inyo para dito. Kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng halaga, lubos ko pong ikagagalak kung maaari ninyo itong i-like, i-share sa isang taong mahalaga sa inyo o mag-iwan ng komento upang sabihin sa iba kung ano ang nakatulong sa inyo. Ang inyong kwento ay maaaring eksakto ang kailangang marinig ng iba. At kung ito ang inyong unang pagkakataon dito, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe. Ito ay isang espasyo para sa mga totoong solusyon, mahabaging payo at paniniwala na ang inyong pinakamagagandang taon ay darating pa. Alagaan ninyo ang inyong mga mata. Tinulungan nila kayong makita ang isang buong buhay ng mga alaala at karapat-dapat din silang protektahan. Salamat po sa panonood. Ako po si Dr. Miguel Santos.